Muli namang pinalalahanan ng pamahalaan ng ating mga kababayan na magsagawa ng mga kinaukulang hakbang upang maibsan ang epekto ng panahon ng tag-init. Tulad na lamang na inaasahang kakulangan sa supply ng tubig at kuryente. Yan ang tinutukan namin kasama si Julius Disamboron. Pinaalalahanan ng Malacanang ang publiko laban sa mga sakit na maaaring makuha ngayong tag-init. Ayon kay Communications Secretary Sunny Coloma, isa sa tinututukan ngayon ng Department of Health ang kalusugan ng mga mamamayan laban sa skin diseases, sore eyes at food poisoning. Dapat yung pag-iingat sa kalusugan at yung pagsasagawa ng mga hakbang para hindi magkasakit dahil mahalaga ang kalusugan sa ating pang-araw-araw na gawain. Samantala, pinayuhan naman ng kalihim ang lahat na magtipid sa paggamit ng kuryente ngayong panahon ng tag-init. Alinsunod sa nauna ng pahayag ng Department of Energy na kailangan ng baguhin ng bawat isa sa atin ang lifestyle sa paggamit ng ilang appliances na ginagamitan ng kuryente. Dapat ay makilahok tayong lahat sa pambansang kilusan para makapagtipid ng enerhiya dahil hindi mainam at mapanira sa ating pambansang ekonomiya yung pagkakaroon ng kakulangan sa supply ng kuryente. Base sa impormasyon mula sa Pag-asa, posibleng maramdaman o pumasok na ngayong linggo ang tag-init at ang palatandaan dito ay ang maalinsangang panahon na nararanasan sa bansa. Posible namang umabot sa 34 hanggang 35 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila kapag ganitong panahon. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamboron.